po yung pag-aasawa, kapatid. At tanda natin, ang ating mensahe sa umagang ito, marriage is God's design, not man's invention. Ang pag-aasawa ay disenyo ng Diyos, hindi invention ng tao. Yan ang tandaan, kapatid. Aalamin natin dito that marriage originated from God. Second, marriage is a covenant in the name of God and not a social contract. Pag tayo dinapasok sa gobyerno, pwede na pag-asawa. Social contract. Number 3, marriage is between one man and one woman. Marriage is a reflection of Christ and the church. At mamaya ating ang alamin. Ang tanong na, is fornication, marriage? Yung pakikapit ba, kapatid ay pag-aasawa? Minsan magtataka tayo. Ay, yung youth natin nag-asawa na kapatid. Bakit mo lang kasal? Ibig sabihin, kapatid, nagsama lang sila. Nagkaroon sila ng sexual union para sa kanila pag-aasawa na rin yun. Tama ba yun? Na yung pagkakapit, tatawagin mong pag-aasawa? Bagaman hindi na amin ninyo, kapatid. Kasalanan pa rin yun. Dahil hindi pa kayo pinag-isa ng Diyos, nagsasama kayo. So, mga young people, huwag yung mayahan ito yung mangyayari sa inyo. Tama na yung nandang panahon na karasan ng ating mga matandang kapatid. O kaya yung mga panahon natin ngayon na di nakakaalam nito. Okay. What is marriage? Kung sa English natin mapasahin kay Webster, sa dictionary, Merriam-Webster. So, kadalasan, yun ang ginagamit ko eh. Sabi sa English, marriage is the act of uniting a man and woman for life. Wedlock. The legal union of a man and woman for life. Yan ang sabi niya. Marriage is a contract, both civil and religious. So, kontrata lang. Both civil and religious, by which the parties engage to live together with mutual affection and fidelity, till death shall separate them. Marriage was instituted by God Himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourse of the sexes, for promoting domestic felicity, and for securing the maintenance and education of children. Yan ang sinasabi po sa Webster ni Merriam. Sa pagkakatagalog kapatid, ganun siya. Ayos kay Webster, ang pag-isang dibdib ng isang lalaki at babae habang buhay. Ang legal na pagsama ng isang lalaki at babae habang buhay. Ang pag-aasawa ay isang kontrata, kapwa sibil at religyoso, kung saan ang mga partido ay nakikibahagi upang mamuhay ng makasama na may pagmamahal at katapatan hanggang sa pag-iwalay nila ng kamatayan. Ang pag-aasawa ay isang itinatag mismo ng Diyos para sa layunin maiwasan ang malaswang pagdadalik ng mga sarian para sa pagkakatulog ng kaligayahan sa tahanan at para sa pagsiguro ng pananatili at edukasyon ng mga anak. So, sa nakita natin, kapatid, parin sa ibang mga punto niya, hindi po ito dinatanggap ng iba. Pero ang iba na binabanggit dito ay tama naman po. So, pagka sinasabi niya, marriage
was instituted by God Himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourse of the sexes, promoting domestic felicity, and for securing the maintenance and education of children. Okay, kapatid. Sa ibang diwa naman po, sa wrong divine principle, marriage is a divine institution established by God from the beginning of creation. Tama yun, kapatid, sapagkat nasa diwa po ng Biblia na ang pag-aasawa, ito ay isang samahan. May tinatag ng Diyos wala pang simula ng pag-ika. Di ba sa panahon ni Eva at Adam, o Adam at Eva. At ganoon din, ito ay nilalayong maging isang panghabang buhay na tipan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na idinisenyo upang ipakita ang pag-ibig at layunin ng Diyos. Yun, kapatid. Ano daw ang pag-asawa? Ito ay isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ano ba ang ibig sabihin ng covenant or tipan? Kung titignan mo, halos kumukha rin po ng contrast. Pero sa Biblia, yung sultang tipan, covenant, yan ang nagagamit kapatid. Ibig sabihin ito ay isang kasunduan sa pangalan ng Diyos at ito'y para sa tao. Pero kung naman po kapatid, marami pa rin pong nag-aasawa ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa plano tungkol sa pag-aasawa. Marami po yung nahihirapan sa pag-unawa nito kapatid. Dahil ang alam nila, pagka sila nagsama na, kahit hindi pa sila pinag-isa ng Diyos, mag-asawa na sila. Pwede na silang tumira sa isang bubong kapatid. Sang-ayon po ba kayo ng kapatid? Kung titignan po niyo sa Biblia, hindi ba sa diwa ng Biblia, si Jose, si Maria, nagkaroon sila ng tinatawag na yung kasunduan kung tawagin po, anong tawag doon kapatid? Engagement. Betrothal. Pero kahit na sila yung may betrothal o engagement, hindi sila nagsasama. Nagsasama kapatid. At magkaroon sila ng tinatawag na sexual union. Walang ganoon. Pero nabibilang na po silang may relasyon. Nakita nga ninyo, napansin ko ni Jose, na yung kanyang kakampan ay nagdadalata tulong na kita niyo kung iyan, kapatid. Ano ba yung binalang gawin? Hiwalay siyang lihibang-lihib. Apatayin po si Maria dahil siya ay nakiakit. Kung totoo man yan sa kanyang una. Pero sa labas Diyos, sa pamagitan ng Panginoon, piniliwanag, hindi siya tama. Kaya, hanggat hindi niya na ipanganak si Kristo sa laman kapatid, hindi niya kinilala si Maria bilang may asawa pagdating sa conjugal relationship. Ganon siya. May pit doon kapatid. Pero ngayon, nakikita naman ninyo, walang kaipit-ipit. Ayaw mo na. Iwalay doon, harap ka panibago. Ganon kapatid, ang mundo. Yan ang napapaw nila sa YouTube, sa TV, sa internet. Yan ang nakikita natin, di ba? Nakapakasama. Immoral. Immoral talaga kapatid. Kung sakali man, sang-ayon tayo nung una, huwag na kayo sasang-ayon kapatid sa maling paraan ng tao. Marriage is God's design and not man's invention. Ang pag-asawa, kapatid, ito ay disenyo ng Diyos. Hindi ito inbensyon ng tao kung anong gusto niya gawin. Yun.
Huwag kapatid, bagamat mangibabaw ang intensyon ng tao. Pero tayo po, na naniniwala sa Diyos, nakatakot sa Diyos, yan ang ating ipapaingalan kanya. God created marriage as sacred institution, not a social contract. Tignan nyo. Social contract, kapatid. Pero sinasabi na Biblia, ito ay divine covenant. Pagka sinabi natin na social contract, ito sa Tagalog po niya, isang kontratang panlipunan. O nga, kailangan yun para may pagpapatunay talagang nagkasawa ka na. Kaya na kapatid, nakikita natin ngayon, sinisira po kanilang kontrata, yung kalakasunduan. Pagka may pera ka, pwede mong ibaliwala yung kontrata ninyo. At yun din kapatid, nakikita pa rin po natin na pagka hindi na ipasok sa gobyerno, yung kontrata mo, malala ka. Wala pa ng pangalan ko eh. Kasi punta ko sa gobyerno. Anong tawag mo kapatid? Pagka kumukuha ka ng tinatawag marriage contract. Di ba meron tayo po dyan? Sa San Bernardo. Pagka walang pangalan mo, malaya ka sa kanila. Dahil hindi napasok ang pangalan mo doon sa gobyerno. Kapatid, ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, kapatid, yun ang tama. Kung hindi na ipasok, maraming sa tao. Pero sa Diyos, kapatid, ito ay tinatanggap ng ating Panginoon. Pero nakikita ko lang, mas nanguna pa rin natanggapin pagka yung social contract hindi nakapasok sa gobyerno, kapatid, malaya ka. Paano naman po yun? Pinagsama kayo ng Diyos. Yung paspas sa inyo. Ibig sabihin, mali ba yun? At tama sila, kapatid. Tandaan po ninyo, marriage, number one, is originated from God. Ito ay nagsimula sa ating Panginoon. In Genesis chapter 2, verse 18, shows that God so much need for companionship and created him for Adam. Nakita natin dito, kapatid. Sa aklat po ng Genesis chapter 2, verse 18, basahin na po natin. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Si siya palang nalikado din. Siya kilala lang po ng isang katulong niya. Nakita natin, kapatid, dito, sa talatang ito, na kailangan talaga ng lalaki ang kasama. Ang ginawa ng Diyos pagkatapos ng binanggit ito, lahat ng mga hayop nilapit sa Kanya. At binigyan po silang lahat ng pangalan. Pero wala pa rin nakikitang katuwang ang lalaki sa mga bagay na yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, kapatid, pinatulog siya ng malalim na pagkatulog at kumuha siya ng sa kanyang tagyan. At ginawa po niya babae at ginawa niya Eva. So yun ang nakikita natin na binabanggit ng Biblia. So, ang pag-aasawa, kapatid, ito ay isang samahan o institusyon na itilaga ng Diyos pagkatapos ng paghalika sa tao. Ayon sa chapter 2, verses 18 to 25 kung ating babasahin. At ito yung pundasyon ng lipunan ng tao. Yung samahan na sinimulan ni na Adam at Eva, kapatid. Tandaan niyo ito, anumang bagay na sumisira sa pag-aasawa at sa tahanan ay isang direktang banta sa lipunan sa kabuuan. Ito ang isang dahilan kung bakit ang sexual na immoralidad, sexual immorality, at yung tinatawag ng homosexuality, kapatid, homosexuality, pagka sinabi homosexual, kapatid, pareho kasira, nagsama. Hindi po sila hetero. Pero ito, yung moral na sexual at homosexuality, kapatid, ay malaking krimen sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Krimen yun.
Pero may paraan ng Diyos tapos sa ginagawa ng tao, kaiba sa paraan ng ating Panginoon. Tandaan niyo, hindi po yan, kapatid, ang sinimulan ng ating Panginoon Diyos. Ang sinimulan ng ating Panginoon Diyos ay sa pamagitan ng lalaki at babae. Kaya ang ginawa po ng Diyos sa panahon ni Moses, nagbigay po siya ng utos, kapatid. Alam nyo, matindi po yung utos doon. Dahil sila yung mga kriminal, yung para ng Diyos, kanilang pilitan. Ano yung mga utos ng Diyos? Karumal-dumal po kasi yung pinagagawa ng mga tao ng panahon na yun. At marami din sa panahon natin ito. Dahil ito ang ginagawa nila. So, babasahin natin kapatid, mature naman tayo. At yung mga bata kayo, bata pa, pero marami nakapanood sa mga cellphone na yan. Minsan, nakapagpag sila sa atin dahil sa nakapanood nila Ano bang yung sinasabi? Sabat ng Leviticus, eto yun, kapatid, pakinggan ninyo. Baka sumasang-ayon ko dito, kayo paparusahan ng Diyos pagka sumangayon kayo, kapatid. Bagamat ito'y sa panahon ni Moses, kamatayan ng paraan para mapigilan yun ng Panginoon sa ibang banda. Anong sabi dito? At sinilita ng Panginoon. So, isa na natin kapatid, dito sa verses 10 hanggang 23, chapter 20, verses 10, patuloy. Ang lalaki na mangalo niya sa asawa ng iba, sa mga bagay, yung mangalo niya sa asawa ng kanyang kapwa, anong gagawin? Papatayin na walang pagsala ang pangalo niya at ang napakulo niya. Yung nangalo niya at nagpakulo niya, kapatid, papatay silang pareho. Yan ang utos ng Diyos. Verse 11, ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kahubaran ng kanyang ama ang kanyang inilitaw. Kapwa sila papatayin na walang pagsala o tiyak, ibig sabihin nun, at mabubuo ang dugo nila sa kanya kasi criminal ito eh. Kaya pinapapatay sila ng Diyos. Verse 12, at kung sa lalaki ay sumiping sa kanyang galugan, ay kapwa sila papatayin. Sila'y gumagawa ng kahalay-halay, mabubuo ang kalandugo sa kanila. Verse 13, at kung sa lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, ito yung homosexual, nagdaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Ngayon, kapatid, pinapalak pa rito. Diba? Yung same-sex marriage, pinapalak pa. Kaya sa Diyos, karumal-dumal. Hindi ka tagapagap. Sila ay ang gagawin, sila ay papatayin na walang pagsala, mabubuo ang kalandugo sa kanila. Papatay sila ng panahon. Inamoses, kapatid, o ng kumusan. Verse 14, at kung sa lalaki ay mag-asawa siyang babae at sa kanyang ina ay kasamang susunugin sa apoy, kapwa siya at sila upang magkaroon ng kasama sa inyo. Biro mo yan. Yung mag-ina, naging asawa niya, susunugin daw ng apoy. Revelation, no? Verse 15, at kung sa lalaki ay makiapid naman, saan? Sa hayop ay papatayin na walang pagsala at papatayin din ninyo ang hayop. Okay, meron ko palang meron kapatid. At verse 10, at kung sa babae ay lumapit sa alinmang hayop at pasiping, ay papatayin mo ang babae at ang hayop at sila'y papatay na walang pagsala, mabubuo ang kalandugo sa kanila. Verse 17, at kung kunin ng sa lalaki ang kanyang kapatid na babae, na anak ng kanyang ama o anak ng kanyang ina, at kanyang makita kanyang kahubaran at nakita ng babae kahubaran niya, ay bakit nakalay-halay na sila'y iulay sa paningin ng mga anak ng kanang bayan. Ang kahubaran ng kanyang kapatid na babae ay nilitaw niya, kanyang tataglay ang kasama niya. Verse 18, at kung sa lalaki sumiping sa isang babae may karumalan, at itaw kahubaran niya ay kanyang hugdan ang agas niya, siya na may lumitaw ng agas ng kanyang dugo, sila'y kapwa ihiwalay sa kanilang bayan. Verse 19,
At huwag mong ilitaw o kumpara ng kapatid ng bahay ng iyong ina at ng kapatid ng bahay ng iyong ama, sapagkat hinugdan niya ang kanyang kamag-anak na malapit. Kapwa magtataglay ng kanilang kasamaan. Verse 20. At kung ang isang babae, ang isang lalaki, ay sumibig sa sawa ng kanyang amain, ay tingin ilitaw o kumparan ng kanyang amain, taglayin nila ang kanilang kasalanan. Mamamatay silang walang anak. Verse 21. At kung isang lalaki ay nagsasawa ng kanyang kapatid na lalaki, ay kahalayan, kanyang nilitaw ang kanyang bubaran ng kanyang kapatid na lalaki, mabubuhay silang walang anak. Ingatan na ninyo ang lahat ng ating mga palatuntunan at ang lahat ng ating mga kahatulan at yung sasagawa upang huwag kayong iluwa ng lupa na aking pinagdadalhan sa inyo ng inyong tatahanan. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalasin sa harap ninyo, sapagkat ang lahat ng kasamang ito ay ginawa nila, kaya ako kinapuputan. Ganon kasama nung araw na yung kapatid. Marami palang gumagawa ito. Pero sa tingin nyo, sa panahon natin, di ba ginagawang lalo yan? Kung masama nyo, mas lalo masama kayo. Mas maraming mga tao. Kailangan matakot kayo sa Diyos. Hindi man po kamatay pisikal ang kabayaran, pero meron naman walang hanggang buhay na doon ka. Kung ikaw ay ng Diyos, ginawa mo yun, paparusahan ka ng ating Panginoon. Sa listo mo, kapatid. Ngayon, yan po ang nakita natin. Kaya, ito'y pinagbabawal talaga ng Panginoong Diyos kasi ito ay banta sa buong lipunan na kailangan natin maalis ko yan. Nagpapasalamat naman tayo. Pagkamatid sinabi ng Diyos sa mga taga-Israel, mga Israelita. Nakita naman natin, mga Israelita talaga, maselat sila kapatid. Yung mga Israelita, marami sa kanila. Kasi may dalawang tinatawag na grupo, yung tinatawag na yung Orthodox Jews at saka yung Reformed Jews. Mas matindi po yung Orthodox Jews kapatid. Dahil yung mga rabay nila, mga takot-tugo, kadalasan nandun. Umahapapito ang balbas. Ibuti, pakibuhok nila. Nagsubrin po na kaitin kapatid. At kami, matindi po yun. Kaya lang, kung tayo, manis na niniwala kay Kristo natin. Talaga, paniniwala din po nila kapatid. Pero pagdating po sa morality kapatid, pilit po nila niniwasan ang mali. Pero lalo na, nakita naman niya kapatid, kahit sa panahon ni Kristo, meron sila natagpuan sa babae ng Yahweh, nakita nila natagpuan. Pinahalo kay Kristo. Diba? Kung daw gagawin sa kanya, eh sabi ni Kristo, ang walang kasalanan siya unang bumoto sa kanya. Pag walang kasalanan siya unang bumoto sa kanya para matay yung bahay. Wala na kung nagbato. Ibig sabihin, lahat may sala. Amen. Ibig sabihin nito, ipinapakilala ng Kristo sa Kristyanismo, kapatid, hindi ka rin tayong magparusa. Hindi ka matayan. Bahala ng Diyos kung papatay niya siya sa ibang paraan. Ang sino magkasala. Nang ganun kumal-gumal ng kasalanan kapatid. Pangalawa, marriage is a covenant in the name of God, not a social contract. Tanda natin kapatid, ang pag-asawa ay isang tipan sa ngalan ng Diyos. Hindi isang kontratang panlipunan ang tinatanggap niya. O nga, sa ibang banda naman po, para ma-secure ka, kailangan yun. Yung civil contract. Yung social contract, di ba? Kailangan. May katunayan din. Pero mas importante kapatid, yung po tinatawag natin na covenant tipan sa Diyos. Kasunod sa Diyos at sa tao. Yung po importante kapatid, kasi nakikita natin ang importante. Yung civil contract eh. Yung social contract, kapatid.
Dahil pag tayo hindi nakapasok sa gobyerno, sasabihin nila, Brad, malaya ka, hanap ka muli. Gano'n yun. Nasaan ang covenant sa Diyos? Nasaan? Wala, hindi pinapasin. Tandaan nyo, kapatid, marriage is a covenant in the name of God and not a social contract. Pero sa ibang banda, kailangan pagpuyo sa gobyerno natin. Kailangan ng civil contract, kapatid. In Malachi chapter 2, verses 14-16, describes marriage as a covenant that must be honored before God. Ito yung talaga, ayon sa Biblia, kapatid, ito ay tipan sa Diyos, hindi sa social contract. Sabi rito, sa aklat ko ng Malakay, basahin natin kapatid, ganito ang pagkakahayag. Kayo pa inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa iyong asawa na iyong kabataan, wife of your youth, na ginawan mo na ng pamilyo o pandaraya. Magaman siya iyong kasama at siyang asawa na iyong tipan. O, hindi niyo kapatid, the wife of your covenant, asawa na iyong tipan. Paano siya naging asawa? Dahil nagtipanan kayo sa pangalan ng Diyos. Ngayon, wala nang tipanan ka, nagkasama na eh. Diba? Tapos sabi nila, nag-asawa na yung anak ko. Problema lang kayo. Pero kapatid, maging asawa mo lang yan pagka nagtipan kayo sa pangalan ng Diyos. Verse 15. At di ba kasi gumawa ng isa? Oo. Isa. Siya daw. Pero gumawa siya ng isang rib niya. Tagyan. Ginawa niya sa babae. Bagaman siya may labis na Espiritu. At bakit isa? At bakit isa? Kanya minanap ang lahing mga Diyos. Kaya ingatan ninyo ang iyong kalooban at huwag nang maglilo o mandaya laban sa asawa ng kanyang kabataan. Verse 8. Sapagkat aking kinapupuotan ang pag-ihiwalay. Bawal ba kapatid na pag-ihiwalay? Pero di yan ang ating pinaka-main point. Isa Bible. Ang Diyos mismo, pinagbabawal ka pag-ihiwalay. Tapos pangalawa si Kristo, ang pinapagsama ng Diyos. Huwag ipagwalay ng tao. Sabi ni Kristo yun. Sabi ni Pedro at ni Pablo sa 1 Corinthians 7:10, hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang babae. So, ibig sabihin, bawal talaga. Kaya, pagbutihin niyo kung mag-asawa kayo, hindi kayo basta-basta, kapatid, mga young people, na mag-asawa. Kung talagang kayo, makapunta, may crush ka, kung mo, kaya nagigil mo. Nakakamali kayo, kapatid, pagkain niyo yung puso. Ha? Ibang puso talaga eh. Ibang puso eh. Yung parang ng Diyos, kapatid, dapat doon tayo. Kasi yung puso mo, mandaray eh. Labito ka. Ang naganak pa ng pagdugtod. Yan mo tayo. Yung puso mo siya mandaray eh. Hindi mo lang, niloloko lang ng babae. Kasi lalaki, niloloko lang eh. Pareho mo ba niloloko? Mayroong lalaki at mayroong babae manloloko. Pero kung kayo tapat sa Diyos kapatid, hindi kayo papahamak ng Diyos. Yan, may tapat eh. Sana tayo. Sana dito, sapagkat aking kinapupuotan ng pag-iwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, at siya nagtatakip ang kayong damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga buk. Kaya ingatan ninyo ang iyong kalooban na huwag kayong magsalita na may pag-ililo o pandaraya. Yan ang sabi. Sabi, karoon na ng pandaraya doon pa. Kaya, yun po yung kapatid. Sinasabi niyan ni Malakias na kanyang pinapaliwanag yan that marriage is more than the sexual union. Higit pa po sa sexual union. It is a covenant before God and man. Sa verse 14, di ba? Ito ay isang tipan between God and man. Yan ang nakita. And it is this covenant that God blesses by making the two one. Dito sila nagpapala ng Diyos eh.
pag kayong dalawa na maging isa. Diba? Sa verse 15, balikan mo ang verse 15, ano kanyang pinabanggit? Tignan nyo. At di ba kasi siya gumawa ng isa na lang ginawa. At si Sinel, gumawa siya ng siyang, tagyan niya kapatid, at ginawa niya babae. Kaya sa harapan ng Diyos, hindi sila dalawa, kundi isang laman. Kaya doon sila magpapalay ng Diyos at kasi sila po pinag-isa ng Diyos eh. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag mong papaghiwalay, sabi ni Kristo. Kaya marriage covenant in the name of God, not a social contract, kapatid. Letter C. Marriage is between one man and one woman. Sa Matthew chapter 19, verses 46, ang tinuturo diyan sa atin ng pag-asawa ay isang pagsama na itinakda ng Diyos at walang sino mang dapat maghiwalay sa pagitan ng dalawang ito. Kung babasa natin muli ang Matthew chapter 19, verses 4 to 6, tignan niyo kapatid, that marriage is between one man and one woman. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba nga ninyo nabasa? Ano nabasa? Alam niyo kapatid, may ganun kasi eh. Punta mo tayo sa verse 3. Verse 3. Tignan. Nagtanong sila kay Jesus eh. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo. Ito mga Hudyo. Kasi tinutokso nila at kanilang sinasabi, nangayon baga sa kautusan na hihiwalay ng isang lalaki at kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Yan ang tanong nila kapatid. Kasi paniniwala kasi ng mga Hudyo ng panahon nila, pagka meron siyang bad manner yung kanyang asawa, pwede daw po niyang palitan yung kanyang asawa. Basta gagawa ng tinatawag na divorce bill. Yan ang tinatawag kapatid. Punta muna tayo sa verse 8. Tignan natin kapatid. Verse 8. At sinabi sa kanya, eto kasi yun eh. Bakit si Moses sabi gano'n? Pinahintuto kami palitan o umanat ng panibago. Ito yung sagot ni Kristo. Dahil sa katigasan ng iyong puso, ay pinabaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ng inyong mga asawa. Dapat buwan sa pasimula ay hindi gano'n. Patigas kasi mula niya, parang pa rin Moses. Sabi ni Moses, bahala kayo. Pero ang batas ng Diyos, mula pasimula, bawal talaga na pumalit ng asawa, palitan mo asawa mo. Pero yun ang ginawa po ng mga tao ng Israel. Kaya sinabi naman ni Kristo, sinabi niya, dahil sa katigasan ng iyong puso, ay pinubaya sa inyo ni Moses na yung hiwalay ng iyong asawa, nakakabuhat! Pero sabi niya, buhat sa pasimula ay hindi gayon. Bawal ka tayo pag-asawa ng iba kapatid, kung mayroon ka ng asawa, kung sino ang buhay. Balik natin ngayon sa verse 4. Ang sabi niya sa verse 4 sa pagpapatuloy, kapatid, that marriage is between one man, one man and one woman. Siya'y sumagot sinabi, hindi ba kanino nabasa na lumalang sa kanila buwan ng pasimula? Ay sila'y bilang niya na lalaki at babae. So, yun na walang talaga. Walang lalaki at mga babae. Walang ganon. Isang lalaki, mga babae. Walang ganon, kapatid. Yan ang sabi sa verse 3. Bilang sagot ko ni Kristo sa mga Pariseo. Kasi masimula, hindi lang niya sila na lalaki at babae. Sa nakita nyo, hindi po lalaki at lalaki. At hindi po sa babae at babae, hindi lalaki at babae. Walang kumoy at walang bakla. Verse 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mag-isa na sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Harapan ng Diyos, kapatid.
Verse 5, 6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. No. Ang pinapagsama na ng Diyos ay huwag kapag-iwalay ng tao, sabi ni Kristo. Kaya bago ka kapag-iwalay kapatid, dapat magsawa ng iba. Kung iwalay ka man, huwag ka nang mag-asawa. Manatili ka walang asawa, sabi ng Biblia. 1 Corinthians 7, 10 to 13. Manatili kang walang asawa. Pero ngayon, kahiwalay ka, naghanap ka pa rin bago eh. Eh, paano ko kasi mismo nakahanap ng iba eh? Dala, hindi ako panalo. Harap na pa rin bago. Ako, sisira ka naman kapatid ng tipan. Ganyan lang ang tao ng iba. Masama. Immoral po yun. Immoral kapatid. Kaya nakita natin dito. Ano nakita natin kapatid? Mula sa Genesis, makita natin na ang pag-asawa ay ang pagsama ng lalaki at ng babae. Mula pa noon kapatid. At nakita po natin kapatid ng pagsama ng mag-asawa ay banal. Tama. At ganoon din, ang sexual na relasyon sa loob ng pagsamang ito ay banal din dahil pinagsama sila ng Diyos. Kaya, ano po ang warning? Sa Hebrews chapter 13, tignan nyo kapatid dito sa verse 4. Ano ang kanyang binabanggit? Sa 13, verse 4, ganito ang pakaya. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang marangal. Yun ang tama. At huwag nawang magkatuwis ang higahan sapagkat ang mga mapakiyapid, magantis ng higahan eh, sapagkat ang mga mapakiyapid at ang mga mapangalaw niya ay pawang pahatulan ng Diyos. Ano mga kaibahan ng mapakiyapid? Fornication. At saka ang mapakalaw niya, adultery. Yung isa, pawalang asawa. Yung isa naman pang may asawa. Pero parang po mali. Hahatulan daw sila ng Diyos. Tama yung kapatid. Ang gusto ng Diyos, dapat marangal yung pag-aasawa mo. Huwag mong hinisan, kapatid. Sabi rito, hahatulan ka ng Diyos. Eh, nung mga panahon po ni Moses, kamatayan physically. Kayong dalawang sino, babatuhan kayo, papatayin kayo kapatid. Buti man ngayon kapatid, papasahan ka ng Diyos. Hahatulan ka. Yan ang ating nakita na binabanggit ng kasulatan. Ang marriage union kapatid, ito ay banal, alam nyo. Dahil binanggit ko kanina, one of the proper and God-ordained purposes of marriage is the satisfaction of the sexual drive. Alam nyo po kapatid, sa ibang banda, pagkaman binanggit ng Biblia, kumain na. Huwag. Sabi sa Tagalog kasi, basahin na natin, 1 Corinthians chapter 7, verse 1. Ituloy na po natin yan hanggang verse 5. Verse 1 yan. Tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo sa akin. So, tayo rin sumusulat kay Pablo, nagkakaroon din yan. Kaya sumusulat kasi si Pablo. Mabuti sa lalaki, huwag hindi po sa babae. Yan ang mabuti, sabi niya. Kaya rin sa verse 2. Dapat, dahil sa mga pakikiyapid, para may ako sa pakikiyapid, ito yung sinuturo. Dapat, dahil sa mga pakikiyapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kaysa mag-iyapid, dalawang asawa ka niya. Doon tama. At bawat babae, magkaroon ng kanyang sariling asawa, pati babae, ganun din. Verse 2, clear. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanyang nararapan. At yun din naman ang babae sa asawa. Isang laman lang kayo. Verse 4. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan o sino meron, kundi ang asawang lalaki. Pwede naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Yung asawa ko ay. Bakit? Siyempre isang laman lang sila kapatid. Yung sa kanya, akin.
Yung akin sa kanya. Yung ibig sabihin, para sila. Verse 5. Huwag magpigil ang isa't isa maliban ng pagkasunod sa panahon, ilang panahon, upang kayo mamalagi sa panalangin at muli kayo magsama. Baka kayo Israelis manas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Diba? Kung matinig pagpipigil mo, kaya mo, pero kung hindi ka pagpipigil, kasawa ka. Kesa papausap ka ng Diyos. Verse 6. Ngunit ito sinasabi mo na parang payo. Yan ay payo ni Pablo. Hindi sa utos. Bakit? Ano hindi utos? Hindi yung utos sa matatang tipan, Pero utos yan sa panahon ng bagong tipan. bilang payo sa ni Pablo. Kapatid. Ngayon, kung tinignan po natin sa verse 10, tingnan mo kapatid. Verse 10. Dadapat sa mga may asawa, aking pinag-uutos. Ngunit hindi ako. Ano? Hindi ako. Ibig sabihin sa tutong yung kapatid, hindi siya daw, kundi ang Panginoon. Tungkol siya ng Panginoon. Lately. Na ang babae ay huwag bumiwalay sa kanyang asawa. Ulitin ko po. Dadapat sa may asawa ay aking ipinag-uutos. Yung pag-uutos ni Pablo, Siya sabi nila, utos lang po ni Pablo, hindi naman si Kristo. Ang utos po ni Kristo, utos din po ni Kristo. Ang utos po ni Pablo, utos din po ni Kristo. 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Sabi ni Pablo doon, titignan natin yan. Balik natin mga kaibigan. 14 verse 37. Kung iniisip niyo naman na si Propeta o ay sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bago na sa inyo isinusulat ko. Sabi ni Pablo, na bawang utos na Panginoon, lahat ng mga sinasabi ni, sinusulat ni Pablo, utos daw yan ng Panginoon. Okay na yung kapatid? Pero kung si utos sa matatang tipan, at may bagong tinutulong naman si Pablo, yan ang utos naman ni Kristo sa kanya. balikan natin yung kanina. Dapat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos. Ngunit, hindi ako, kundi ang Panginoon. Nang babae, huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan ang nakita natin kapatid. Tuloy, verse 11. Dapat kung siya humiwalay, Kapatid, wala kasi, pinupok na akong asawa eh. Hindi pinupok pa rin lalaki. Kasi, Sa kadasang babae, kawawa diba? Yung babae na po, si babae, mahina yung physical body niya. mas malakas yung lalaki. Kadalasan, Dapat ba, kung siya humiwalay, dahil na sa sakit, ay manatiling walang asawa. Pwede kong asawa ka rin. Manatiling walang asawa. O kaya, ay maging pagkasundo sa kanyang asawa. Baka wala siya hindi makasama. Mahirap makawala sa hindi makasama eh. At huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Verse 12. Dapat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ang Panginoon, hindi ang utos sa matatang tipan. Pero sa panahon ni Pablo, utos siya ni Kristo, panibagong utos. Kasi lahat ng sinasabi ni Pablo, bawang utos ng Panginoon. Sabi kanina sa 14:37. Dapat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung sino mang kapatid na lalaki, may asawa hindi sumasampalataya, ay huwag, at kung kalooban niyang maging pamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Baka naman, ang mga asawa na hindi siya manatanda at mahal niya siya. Huwag mo siyang hiwalaya sa naman dito. Verse 12. 13. At ang babae may asawa hindi sumasampalataya, at kalooban niyang maging pamahay sa kanya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Verse 14. Bakit kaya? Sapagkat ang lalaki hindi sumasampalataya ay naging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babae hindi sumasampalataya ay naging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Dahil paraan, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng mamintasan. Ngunit ngayon ay mga banal. Amen. So, kita yung kapatid. May sabi ko sa iyo. Kaya nagkaroon siya ng asawa hindi mananampalataya. Paano?
siya'y bago ng Kristiyano, magsama sila eh. O ano gagawin niya? Siya ang muna ng Kristiyano, yung asawa niya, hindi pa. Manatili kang banal sa kanya makakasawa ka ng Panginoon. Malay mo, makakain mo yung asawa mo. At nagpipirino siya. Kaya tuloy, yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, hindi sila, wala silang katintasan. At least, buo pa rin ang pamilya niyo kaysa wasak. Yan ang natin nakikita ng kapatid. So maraming pag-usap dito kaya lang matapos. At gusto ko rin ipakita sa inyo kapatid na marriage is between one man and one woman. Kaya kung sama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Pero sabi ng iba, kami, kahit kami naghiwalay, sabi nila, hindi kami talaga sa pinagsama ng Diyos. Bakit? Isa sabi nila. Kasi kung kami pinagsama ng Diyos, bakit kami naghiwalay? Bakit daw sila naghiwalay? Hindi kami talaga pinagsama ng Diyos. Kaya magkasawa ko ng iba, sabi nila. Bakit? Walang ganoon. Lumabag lang kayo sa bakas ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Bakit huwag? Kasi gusto nyo papaghiwalay eh. Kaya pinabawal ng Diyos yun. Pwede nyo makrahin nyo. Huwag lang siya sa paraan ng Diyos. Kaya sila naghiwalay. Eh paano yun? Sabi ng iba, naroon kasama ang asawa ko. Naroon iba kasama siya. Anong turo ni Kristo? Pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Ano yung sa'yo? Pag-check na kapatid, ito lang pag-asawa, ito lang sa lupa. Sa langit, hindi mo na-asawa yan. Pasama ko ka. Ikaw, sinampal sa kanan. Pagkakulong ka kapatid, bigay pa ang kaliwa. Huwag mong sikapin na makapaghanap ka ng makasama sa buhay kahit mali. Huwag na lang kapatid. Malay mo, kukunin ka ng pangalan bukas, wala kang problema. Maligaya ka sa lahat. Kaya sa mag-asawa ng bawat kapatid, namuhay ka sa masama, sa kasalanan. Diba? Maraming ka ng kapatid, palit-palit. Ayaw na, diba? Ano naman ba? Napaka-sama, napaka-lungkot kapatid. Ngayon, ano ba? Marriage is a reflection of Christ and the church. So kanina, nabi ko sa inyo, marriage is God's design, not man's invention. Diba? Ang first point, marriage originated from God. Second, marriage is covenant in the name of God, not a social contract. Firstly, kapatid natin, it is a covenant in the name of God. Kasi yung walang pagkagad, basta nagawang social contract, social contract, tapos na yun. Hindi ko naniwala sa Diyos. Wala, tumagawa. Isa pa lang Diyos. Dapat, meron talaga covenant. Ang Diyos talaga ang nauna. Letter C, marriage is between one man and one woman. And letter D, marriage is a reflection of Christ and the church. Ang pag-asawa ay isang salamin ni Kristo at ng Iglesia. Tignan nyo kapatid, di ba ngayon tayo isang sa lokal na Iglesia? Ano ang ating sitwasyon? Sa ngayon kapatid, hindi pa tayo inasal kay Kristo. Tinatawag tayo ano? Bride. Pero bilang bride, kailangan at chase virgin, sabi nila ni Pablo. So ngayon, sabi niya, ng kasulatan, si Ephesians chapter 5, verses 31 to 32, ano po ang binabanggit niyan kapatid? Ang sabi, dati ito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. So, lagi binabanggit yan, di ba? Sa panahon ni Kristo, sa panahon ni Pablo. Verse 32, ang luwagan ito, hindi mo palang hiwaga yun, kung pag-asawa na yun. Ano kayong misteryo o hiwaga? Ang hiwag nito ay dakila. Bakit? Dapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia.
Ibig sabihin talaga, tayo po ay magkakaroon talaga ng kasal kay Kristo bilang iglesia. Gusto niyo po bang ikakasal kay Kristo bilang iglesia, kapatid? Sinasabi na rin, daming talata eh. Gusto niyo pasahin ng chapter 7, verses 1 to 4 ng Romans, mapabasa doon, yung pagitan ng iglesia ni Kristo. 2 Corinthians chapter 11, verse mapabasa rin ito, kapatid, yung ating relasyon bilang iglesia kay Kristo. So, Revelation chapter 19, makikita natin doon yung actual pagkasikreto. Darating, kapatid, ikakasal din tayo kay Kristo bilang iglesia. Chapter 19, verses 7 to 10, kung babasahin natin ito. Ngayon, yun po, kapatid, ang disenyo ng Diyos sa ibang mundo. Ngayon, kaya pa ba ninyo, kapatid? Amen. Meron pa po. May tanong eh. Is fornication marriage? No. Ang pakikipit ba ay pag-asawa? Bakit ito sinabi, kapatid? Kasi po, meron pong paniniwala, itinuturo ng ilan na ang sexual na pagsama sa pagitan ng mga lalaki at babae ay katumbas ng pag-aasawa. Kaya minsan, nasabi nila, may kasawa na yung kanang anak. Nabili kaya pinita babae na yung may kasawa na yun. Baka na may kasawa na yun. Meron na talakang meron oras. O meron alto. Kapatid, meron ng sitwasyon ngayon. Basta nagsama, magsawa na. Alam niyo, ang totoo nito, yun ay pakikiapid, yung pagsama ninyo. Bunga ng pakikiapid. Bakit? Nagkasundo mo kayo? Nagkaroon na ba yung tipanan? Kayo ba'y pinagpala na ng Diyos? Tipan ng pag-asawa. Hindi siya solid yun. Yan ang kanilang paniniwala. Itinuturo nila, kapatid, na yung sexual na pagsama sa pagitan ng mga lalaki babae ay katumbas daw yan ang pag-asawa. Mali po yun, kapatid. Mali po yun. Dahil ang pag-asawa lalaki babae ay naging isa po yan spiritually at physical, kapatid, sa pamagitan ng isang gawa ng Diyos. Sa gawa ng Diyos, kayo naging mag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos, yun ang nagsama, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag kapag-hiwalay ng tao. Yung gawa ng Diyos yun. Hindi po yung kapatid at siya sabi nila, ito ay gawa ng sexual intimacy. Basta nagkaroon siya ng sexual intimacy, kapatid. Yun na yun. Magsawa sila. Kapatid, magsawa lang kayo sa gawa ng Diyos pagka kayo pinagsama niya. Hindi yung ginawa niya yung sexual immorality. Hindi yun. Pero ang tao, yan ang paniwala ng mundo ng tao, kapatid. Ngayon, nakita rin po natin, di ba? Hindi pa po nagkaroon ng sexual intimacy si Adam at Eva. Tinatawag na po sila mag-asawa, kapatid. Isang laman eh. Tignan niyo ito. Sagat ng Genesis chapter 2, verses 18, patuloy. Kung ating tinignan po dito, ang ganito. Ganito ang binabanggit. Chapter 2, verses 24. At ang tabyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa niya isang babae. At ito'y dinala sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito may buto ng ating mga buto at laman ng ating laman. At siya'y tatawagin babae sapagkat lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magigipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Doon sila magiging isang laman. Pagka ay pronounce na po sa nga, a man and a wife.
Yun na yung kapatid. Yun ang covenant sa pangalan ng Diyos. Kung nakikita kayo sa mga nanangasal, pagka pinagkita po niyan, yung kanyang pronouncement, I pronounce you a man and a woman in the name of God. Yun na yun, kapatid, ang covenant sa Diyos. Ang gumawa sa Diyos na kayo pinagsama. Hindi pinagsama kayo sa magitan sexual intimacy, kapatid, o sexual union. Hindi po yun. Kundi yung gawa ng Diyos ang nagpag-isa sa inyo. At huwag kayo dapat paghiwalay ng tao. Ngayon, kapatid, makikita pa rin po natin dito sa bagay na ito bilang bagay. Ang immoral na sexual na relasyon ay lumilikha ng pagkakaisa sa pagitan ng magka-partner. Ngunit, walang sinasabi ng Biblia na katulad nito ay ang pag-aasawa. Ano po yung kapatid? Oo nga. Nagsama kayo. Meron kayong pagkakaisa kahit na masama ang ginawa niyo. Nagkaisa kayo sa kasalanan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi kayo tatawagin na pinag-isa kayo sa laman. Hindi po ganun, kapatid. Pero meron na po doon ang pagkakaisa nangyayari sa pagitan ng magka-partner. Kahit hindi kayo magsawa, magka-partner kayo, kapatid. Nagsasama kayo. Walang sinasabi ng Biblia na katumbas ito ang pag-aasawa. Yung inyong pagpa-partner at sexual intimacy nyo. Tingnan nyo, kapatid. Sa chapter 6, verses 15 to 18 ng 1 Corinthians, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ano po ang pahayag po niya? Hindi ba tayo ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo? Tama. Tayo sangkap si Kristo ulo. Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng sangpatutot. Yung patutot ko, yung mga bayan ng mga lalaki ko ay. Huwag na ang mangyari. Verse 16. O hindi ka nga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, yung patutot na, kami yung patutot, yung mga pesos, wala lang babayan. Yun ang mga kinatapos patutot. Hindi ba namin nalalaman na nag-isama sa patutot ay kaisang katawan niya? O, kaisang katawan pala siya. Kailan sa kasalanan, magsama kayo. Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Sa kasalanan kayo nag-isa. Sa laman. O, sa laman na yun. Verse 7. Ngunit ang nag-isama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Dito tayo kapag nag-iisa sa Espiritu ni Kristo. Verse 18. Magsitakas kayo sa pagkapig. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pagkapig ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Siyempre, rin naman yun ang asawa mo. Magkakasala ka talaga. So yun po kapatid na nakita natin that immoral sexual relation do produce a unity between the partners, but the Bible nowhere says this equates marriage. Hindi yun pag-asawa. Kahit na kayo ay nagkaisa sa paggawa ng sexual union, kapatid. Yan ang ating nakita. Diba? Ngayon, ano pa ating makikita dito, kapatid? Pasin pa po rin. Nandiyan pa ba kayo, kapatid? Amen. So, dagdagan po siya ka ninyo. Kapag ang isang lalaking may asawa at bay ay nangalo niya, yung tinutukoy. O kapag ang isang lalaking walang asawa at bay ay nagyapid, para lang yan, fornication, at saka yung adultery. Sila ay pinag-isa sa kanilang kasalanan. Doon tayo pinag-isa. Ngunit hindi sila mag-asawa sa ngayon. Maraming ganitong sitwasyon ang nangyari. Kung ganito ang kaso, ang mga nakipid ay hindi na kailangang mag-asawa. O nga, kapatid.
Total pala, magsawa niya ng asawa niya. Eh, binuwi niya kagabi. Mag-asawa siya. Ano pang sitwasyon na yun? Kailangan pa ba yung kakasal? Mag-asawa siya eh. So, yun kasi naging lumalabas kapatid. Mag-asawa sila dahil sila ay nasama na. Pero hindi yun tatanggapin ng Diyos. Yung mali kapatid, mananatiling yan mali. Mananatiling mali. Nagsama kayo sa kasalanan pakikiyapin. Yun ang pangyayari kapatid. Pero hindi kayo pinagsama ng Diyos. Alam din niyo, sa panahon ni Moses, sa Exodus chapter 22, verses 8-17, ano po ang binabagit yan kung ating titignan? Ganito ang ating mababasa. At kung dayain ng isang lalaki ang isang dalaga na hindi pa niya nagiging asawa at kanyang sipingan, ay tunay na kanyang ipagbabayad ng bigay kaya Eudori upang maging asawa niya. Kung itatanding na inam ng kanyang asawa, ng kanyang ama na ibigay sa kanya, ay magbabayad siya ng salapi ayon sa bigay kaya sa mga dalaga. O, tingin nyo nga dito kapatid. Ibig sabihin, hindi pa sila mag-asawa eh. Kasi pwede po tumanggi yung tatay. Ayaw ko, laki na yan. Hindi mo na sila nag-asawa. Silipin yan ng ating dalaga. O, ibig sabihin, talagang hindi po sila mag-asawa kapatid. Kaya, huwag na rin sabihin, kung mo sila nagsama na. Hindi po. Kasi po, tinanggihan dito, kung sakali, ng tatay sa mga Hudyo, na pinitanggihan kapatid, yung lalaki, para may kasawa niya, ng kanyang dalagang anak. So yun po. Kaya hindi mag-asawa yung magsama nila sa sexual. Hindi po kapatid. Yan ang samparaan sa matang ng tipan. Ngayon, sa bagong tipan, nakikita natin, kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 5, verse 1, ano pong binabanggit yan ni Apostol Pablo? Pakinggan niyo. Sa kasalukuyan, nababalita na sa inyo may pakikiyapid. At ang ganyang pakiyapid ay wala kayo sa mga hintil. Na isa sa inyo nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ano ba? Ang iglesia sa Corinto kapatid, nagkaroon naman ng panibagong problema. Bakit? Yung stepfather niya, kaya patay na siguro yung nanay talaga, nagkaroon ng panibagong asawa. Ngayon, nagkaroon sila ng yung anak niya at yung stepmother, nagkaroon ng maling relasyon. Ngayon po ang iglesia sa Corinto, walang ginagawa. Sabi ni Pablo sa kanila, palalo kayo, sabi niya. Hindi ba ninyo alam ng konting nabadura? Ay nagpapalsa ng buong limpak. Alisin nyo, ang buwa ng ganong bagay, sabi niyo, pinapatiwala niyo. Ngayon, bagamat membro yung kapatid, nakita natin dito, kahit na nagkaroon sila ng sexual relationship, hindi pa rin sila binibilang na mag-asawa. Kaya mali, nasabi natin, pagka nagkaroon ng sexual relationship, mag-asawa sila. Hindi, kapatid. Hindi. At kung na-asawa, ay yung stepfather. Okay. So ano ba? Makikita din po natin dito kapatid, chapter 7, verse 2, na yung fornication, kung kumpara sa pag-aasawa, hindi po yun magkapares. Hindi po. Chapter 7, verse 2, ang sabi nito ay kalitaron tatakwat dahil sa mga pakyati, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. Tingnan mo kapatid. At bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, para maiwasan po yung pakyati, dapat yung lalaki ay babae magkaroon ng sariling asawa. Kung gano'n, yung pakyati, hindi ko siya kapareho ng pagkakaroon ng asawa. Kita niyo kapatid? Bakit sasabihin nila, nag-asawa ng aking anak kagabi, inuwi na yung babae, yung lalaki.
Mali po yun, kapatid. At tuloy ito, last example, ng panahon ni Kristo, malusang nakagkaroon sa babae. Sabi niya, tawagin mo ang asawa mo. Wala akong asawa. Pero may kasama siya. Oo nga, sabi ni Kristo, nagkaroon ka ng 5 asawa. Kasi propeta si Kristo. Pero ang asawa mo ngayon, hindi mo talaga asawa, sabi ni Kristo. Kasahin ka natin ito. John chapter 4, verse 8. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, siguro, namamatay na lang sila. Kasi marami sila, sundalo, panahon na yun. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito sinasabi mo ang katotohanan. Dito mo, hindi mo hindi sabi ko asawa ka. Sabi nga kasi yung asawa mo ngayon, hindi mo rin asawa. Kahit nagkaroon ka ng sexual union, hindi mo rin kinasal talaga. So, tingnan nyo kapatid. Kaya, yung tanong na, is fornication marriage? Anong sagot? Hindi. Kasi sabi ni Kristo, yung kasama mo ngayon, hindi mo rin asawa. O, nagkaroon ka lang mga asawa. Yun talaga kung may mga asawa yun. Namamatay na sila. Pero kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Kaya yung fornication kapatid, yung pakiyat, hindi mo yung pag-asawa. Kasalanan yun. Marami yun, di ba? Marami kang nakikita. Kung bakit bahay natin. Alam ba sa doon? Laganap, kapatid. Isang mga kamag-anak natin. Mga kilala natin. Di ba? Pero tayo mag-Kristiano tayo. Ay, hindi na mga anak natin. Sana. Bigyan natin lang tiyaga na bigyan natin ng palagi na yung warning na pwedeng gawin ng Diyos pagka ginawa natin ito. Kasi ang iba, pagka nasama na, hindi na makauro, dinadyan na. Gawa kayo kaagad ng paraan para sila ay mag-ipunan ng mag-asawa. Kaysa magsasama sila na hindi sila pinag-isa ng Diyos, hindi pinagsama ng Diyos, hindi man nagkasala. Nahirap ko karoon ng palit. Kaya sinasabi ko sa iyo, kasi may karanasan sigurado sa iglesia na maging gano'n. Kaya sinasabi ko na in-advance sa inyo para huwag tayo magkaroon ng problema gano'n. Kaya people, kung mag-asawa mo kayo, huwag ninyo dapat iuwi sa bahay. Hindi pa kayo pinag-isa ng Diyos. Kung mag-asawa kayo, magka-engage kayo, diba? Pero bawal kayo magsama, lalo sa saswat, papausahan kayo ng Diyos. Kung handa na kayo, alam naman ng mga magulit, magkakalaran sa sama. Hindi yung nagsama sa isang buwan sa inyong relationship. Usapan rin, magsama mo nga. Upang sa gano'n, marami tayo magpastor ngayon. May mga lisensya sila para mga sabi nila, punta ka lang sa civil registrar. At tingnan ko sabi doon, may mga papasalo sa iyo. Pagka nakumpleto niya, yun na. Kung gusto nyo kasal, sa church, sa tabi ng dagat, o sa garden, o sa bahay mo, para huwag mong gastos. Kasi at least, pinagpala ng iyong pag-asawa. Huwag na huwag kang gagay sa paraan na nakita naman natin kapag dira. Yung parang mundo, lantag-lantag po yan. At marami po nakakakita. Maging mga bata, ala na yun. Kaya po kapatid, maraming salamat sa inyong pagkakita, sa inyong makinig sa programa ng ito. At basahin niyo po muli ang mga basahin na ay pamahagi po sa inyo. Kung sa ganun, ay lalo po rin maintindihan po